kami po ay makapagsamba at makapagpuri sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Tunay nga, Panginoon, na kung wala kayo, wala po kami, Panginoon. Kaya kayo po ang mamagitan po sa oras na ito, sa aming pong pag-aaralan. Bigyan mo kami ng knowledge, wisdom, Panginoon, especially sa yung lingkod, Panginoon. Bigyan mo po ako ng katalinuhan upang maihag ko yung salita at anuman po ang mga disturbances, Panginoon, na gawa ng kaaway, itaboy mo po para maging blessing po ang amin pong pag-aaralan ngayong umaga, Panginoon. At muli po, Panginoon, salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po sa ating binasa, no, sa Hebrews chapter 5, verse 8, ang sabi po dito, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Alright? Alam niyo po, kung gusto nating tumatag, maging tumibay at lumago sa atin pong pananampalataya, ano po ang kailangan natin, ano po ang dapat nating kailangan sa ating buhay Kristiyano? Oh? Ano po? What we need, mga kapatid, is we need to be an obedient child of God. Yan po ang kailangan ng bawat isa po sa atin. Alright? Kaya yung mga napapakinggan po natin dito, mga kapatid, na salita ng Diyos, alright, hindi lang po dapat natin napapakinggan, ano, na pumasok dito sa kaliwang tenga, lalabas doon sa kanang tenga. At pagkatapos, pagtayo nyo, iniwanan nyo na yung inyong napakinggan. Hindi po dapat gano'n, di ba? Kailangan po, ilagay po natin sa ating puso, no? Sapagkat mahalaga po ang ating pong pinapag-aralan. Ito po ay salita ng Diyos. Alright? So, hindi po dapat gano'n, mga kapatid. Maging maitanim nawa sa ating mga puso't isipan, ano? Para, ano po, para magamit po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen? Napakahalaga po yun. At dito naman po sa ating pong binasa, mga kapatid, sa verse 6, unang-una sabi po dito, therefore, living the principles of the kingdom of Christ, let us go on unto perfection. By the way, ang ating pong ipapamagat sa ating pag-aaralan ngayong umaga ay let us go on unto perfection. Pagka sinabi pong perfection, it is about going for maturity. No? Meron kasing proseso yan na dapat nating pagdadaanan. Ano? Hindi po tayo magiging perfect, tandaan po natin. Mamaya po, tatalakayin po natin yan. Ano? So, sabi dito, therefore, living the principles of the doctrine of Christ. Pagka sinabi pong living, mga kapatid, ay hindi naman ibig sabihin na iiwanan na natin, ano? No? Babaliwalahin natin yung salita ng Diyos na ating pong napapakinggan. Amen? So, hindi ganon. But the thing is, mga kapatid, what best we could do is hindi po dapat mag-dwell. Kumbaga, hindi po dapat tayo mag-dwell o tumigil na lang doon na kung saan, Kristiyano na ako, okay na ito. Ligtas na ako. Hindi po ganon. Hindi po dapat tayo na nananatili sa isang kinauupuan natin kung nasaan na tayo. Kristiyano ka, kontento ka na, tama na yon. Alam niyo po, pagka sinabi pong perfection, it means, no, it is pressing on. Pagka tayo na, we have to strive, no, for our spiritual maturity. Kailangan po natin yon. Lagi po tayong mag-a-attend sa ating mga Bible studies. No? Importante po yon, mga kapatid. Lagi tayong nagsisimba. Mahalaga po yan sa ating buhay Kristiyano. No? So, dapat po,
hindi tayo huminto. Dapat po nagpapatuloy tayo. Yun po ang mahalaga. Alright? So, pagka sinabi pong perfection, mga kapatid, ibig pong sabihin ay matured. Nagmamatured ka na. Alright? And in the Bible, mga kapatid, na pagka nakabasa tayo ng salitang perfect, alright? Katulad yung, di ba, sabi, Job is a perfect man. Right? Kasi gano'n ang pagkakakilala kay Job, ano? Ang ibig pong sabihin ng perfect, mga kapatid, no? Hindi po ibig sabihin na, kumbaga sa sinless perfection na yon, no? Hindi ka na magkakasala pa. Hindi po pwede mangyari yon, mga kapatid. No? But it means, nagmamature ka. Ibig sabihin, we are trying our level best to be matured in our Christian life. Yun po ang dapat maging layunin natin sa ating buhay Kristiyano. Mga kapatid, tama po? Hello? Amen. So, meaning, pagka gusto mong ma-perfect, kailangan mag-strive ka, di ba? Para lumago ka sa iyong spiritual life. No? At alam nyo, ang Panginoon ini-expect tayo na bilang kanyang mga anak, mga kapatid, ay tayo po ay dapat lumalago sa ating pananampalataya. Amen? So, ang ating pong pag-aaralan is about let us go on unto perfection, and we have to search. This is searching for a Christian, mga kapatid, to pursue in an adult stage. Kumbaga sa nag-umpisa tayo sa baby pa, hanggang sa dumating yung punto na tayo medyo na tumatanda na. No? Right? Tama? So, not to stay babes. Hindi po tayo dapat nag-stay as babes, mga kapatid. But being an adult is able to grind. Katulad pag kumakain yung matatanda na, nakakaunguya na ng mga meat. Diba? So, ganun po, from babes, una, milk muna. Pagtanda, yun, yung mga hard food na, diba? Yung mga karne. So, alam niyo po, people will never attain the what we call sinless stage dito sa mundo. Tandaan po natin yan. Wala pong makaka-attain ng sinless stage. Tandaan po natin yan. Pagka sinabi po kasing perfect, mga kapatid, hindi po ibig sabihin na magiging perfecto ka na. Kahit perfecto pa ang pangalan mo, hindi ka maging perfect, kapatid. Wala pong perfect. No? Wala pong makakagawa noon habang tayo ay nasa mundo pa. No? Na hindi ka na magkakasala. Magkakasala at magkakasala ka pa rin, mga kapatid. By the way, ako nga pala last week, I'm sorry, no, hindi ako nakaten. Kasi inanyayahan kami nung anak nung misis ko, Sister Rose. Pumunta kami sa Boracay. Alright? Ngayon, doon sa Boracay, alam nyo naman doon, talagang magkakasala at magkakasala ka kasi sa dami ng mga doon, naliligo, walang geme-geme, no? Kaya kailangan magkaroon ka ng respect sa sarili mo or control. Kaya nga, kung katulad na, kailangan meron kang para sa kabayo. Dapat diretso lang ang tingin mo. Kasi maraming tukso sa mundo. Kaya nga, wala hong perfect dito sa mundo. Kaya pag lumingin ka sa isa na tapos babalik ang tingin mo, ayun, meron ka ng pagkakasala. Kaya kailangan po maging yung ating spiritual, kung tayo ay tunay na Kristiyano, mga kapatid, ay dapat po, let's not give them malice sa ating sarili, So, nabubuhay tayo sa karnan, in the flesh, but meron naman po tayo talagang pagpipigil sa ating mga sarili. It's individual. No? Kaya,
Importante po yung mga kapatid, no? So, sabi ko nga, ang maging perfect ay wala po talaga. No? Kasi alam niyo kung bakit wala pong nagiging perfect sa tao dito sa mundo? Kasi yung ating dugo, mga kapatid, na nananalaytay sa ating mga ugat ay dugo ng makasalanan. No? Dugo ng makasalanan. Kaya lahat po tayo ay makasalanan, hindi tayo magiging perfect sa ating buhay. You see what I mean, mga kapatid? Alright, so, take to, no? Mahalaga po ito, no? Na hindi rin natin dapat gamitin yung bagay na yan na kesyo ang dugong nananalaytay sa atin ay makasalanan, gagawin na natin excuse yun para makagawa tayo ng kasalanan. Right? So, hindi dapat ganun, mga kapatid. Kasi, kaya nga tayo pupunta sa simbahan, kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para tayo po ay turuan. Amen? Ng wasto bilang mga Kristiyano, meron pong salita ng Diyos na naggagabay po sa atin dito po sa King James Bible, mga kapatid. Kaya nga importante sa atin, mga kapatid, na we have the Bible. When we go to the church, always we have to bring our own Bible. Napakahalaga po yun. Amen? So, just be fun. Ngayon po, titignan naman natin, we have to first look at the process of a Christian maturity. Meron kasing proseso yan. Sabi ko nga kanina, nag-umpisa tayo sa babes hanggang sa maging adult stage tayo. Right? So, para magawa po natin yon, ating pong babaybayan, yun yung una, yung ating Christian maturity. At ang pangalawang bagay na atin pong pag-uusapan ay titignan natin, tatalakayan po natin yung mga katangian o karakter na dapat natin pong gagawin o isagawa bilang mga Kristiyano. Para so that we could attain maturity, yung maturity na tinatawag, alright? At ang pangatlo ay titignan natin, tutukuyin naman natin yung mga katangian ng being a mature believer. Alright? At titignan natin kung siguradong mature Christian ka na. Alright? So marami kasing nagsasabi niyan, ako, mature na ako, marami na akong nalalaman. No, hindi ka pwedeng magmalaki, kapatid. Lahat po tayo, sabi ko nga, kailangan continuous po yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Yun po ang nagpapalago sa atin, nagmamature po sa atin. No? Kailangan alam natin yung ating kalalagayan, spirituality, mga kapatid. Alright? Yung ating katatayuan natin bilang Kristiyano. Kung nasaan na ba tayo sa ating spiritual na buhay. Amen? Yung spiritual na buhay natin na base dito po sa ating mga pinapag-aralan sa Bible. So, dapat nakadepende lang po tayo sa Bible. Amen? So then, at the end, mga kapatid, sa ating pag-aaral, we will also try to look at our possible offenses. Kasi maraming posible tayong mga gawang hindi maganda, no? Maraming mga offenses tayo sa Panginoon na nagagawa. Minsan, hindi natin sinasadya, ay nakagagawa na pala tayo, no? Hindi ka nais-nais sa paningin ng Panginoon. Amen? Kasi yun po ang nakakahamper o nakakahadlang sa ating pong paglago bilang Kristiyano, no? So, yun po yung mga principles na mas makabubuti na i-apply muna natin sa ating buhay. And most especially, mga kapatid, ay mai-apply po natin sa ating kanya-kanyang
tahanan. Sa ating family, no? Na maganda po 'yon, no? Actually, maganda po, sabi ko nga na mas maganda i-apply muna natin. Nag-uumpisa po yan sa ating kanya-kanyang tahanan, sa ating family. Yung desire, yung ating desisyon na lumago sa pananampalataya, hindi lang ikaw, kapatid. Hindi lang kaming mga magulang, kundi lahat ng ating mga anak. Dapat ang desire po natin ay mapalago buong family. Amen? So, paano mangyayari yon kung hindi ka naman nagsisimba? Kaya nga, sabi ko mga kapatid, every Sunday is for the Lord. No? Dapat po nasa bahay-sambahan po tayo. Alright? So, napakahalaga po yun. And of course, kung pagka nasa bahay-sambahan ka mga kapatid, ay talagang nasa loob ka ng Diyos. Hindi na siya. Kung pwede namang na nasa loob ka ng simbahan, loob ka naman. Diba? Nasa loob ka naman ng simbahan. Kunyari ka. Pero wala sa isip mo yung napapakinggan mo. Mas importante pa yung nagkakalabitan ng mga no? Just a warning, Pagka tayo sa loob ng simbahan, we have to reverence or respect the Word of God. Kaya nga po tayo may pagtuturo dito para po maiwasto po natin yung mga taliwas, kanais-nais sa gawain na para sa Panginoon. Amen. Kasi diyan maluluwalhati ang Panginoon. Itong anak ko na ito talagang binibigyan niya yung kanyang puso. Binibigyan niya ng halaga yung salita na naipapangaral. Amen? So mahalaga po yun. So our lesson, let us go on unto perfection, mga kapatid. This presents the process that we must have to go to, mga kapatid, towards our maturity. Now, titignan po natin yung proseso, the process na po ay mature. No? Yun po, pag-aaralan po natin para tayo po ay mag-mature sa ating pong Christianity. Alright, number 1, bibigyan na po natin ng puntos. Christian's journey is from cradle to the grave. Christian's journey is from cradle to the grave. Ibig pong sabihin, mga kapatid, ay ito po yung sumasaklaw sa buong buhay mo, sa buong buhay ng isang tao, mga kapatid. The phrase is used to refer to something that spans a human lifetime, ika nga. So, unang-una, letter A, Christian life is one step at a time. Alright? Christian life is one step at a time. Ang buhay pananampalataya po ay hindi ho pabilisan. No? Diba? Hindi po pabilisan yan, kundi ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, alam nyo ba? Ito po ay patagalan. Oh, di ba? Kasi yung iba, parang just for kicks lang pupunta sila sa church. Hindi nagtatagal. Kadalasan, walang nakakatagal no? Kaya tignan mo, hindi napupuno ito. Hindi tumatagal yung mga kapwa-Kristiyano natin. This is no offense, mga kapatid. I'm just telling in general truth. Amen? So, tandaan po natin yan. Alam niyo ba, ang ating paglago, kahit dahan-dahan po pagka nagpapatuloy ka, later on, hindi mo mamasabing matured ka na, pero nagmamature ka, di ba? Amen? Right, unti-unti lumalago ka at nagpapatuloy hanggang tumating ang panahon ng Panginoon. Amen? Sasabihin mo iba, ay, tagal naman. O, ganun talaga ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Hindi po matagal yan. Kung
if you have a heart with God. Amen? Kailangan ng puso dyan. No? Patibayan yan. No? So, sabi nga ng Psalm, susundan nyo na ako, no? Psalm chapter 37, verse 23. Ang sabi dito, ako na lamang po magbabasa, no? Psalm chapter 37, verse 23. Ang sabi po dito, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Bakit po sinabi yan, mga kapatid? Kasi po, pag tayo po ay natututo, no, na sumunod sa Panginoon, of course, ito po ay magiging yung magiging buhay natin na naaayon sa salita ng Diyos. Amen? Oo, pagka tayo ay nagbabase, binabase natin yung ating buhay sa salita ng Diyos, tayo po ay nabubuhay na ayon sa salita ng Diyos. Amen? So yung salita ng Diyos, may apply po natin yan, mga kapatid, sa ating buhay. Again, hindi po tayo pumunta sa simbahan para lang umupo. Alright? Sorry. Hindi po tayo pumupunta sa simbahan para lang umupo. At para lang makinig. Alright? Kaya tayo ay upo. Makinig tayo ng desire sa ating puso. Gusto natin ang matuto na sa Diyos. Amen? Para tayo ay alright? Napakahalaga po yun, no? Perfection, mga kapatid, is a status we can rest by seeking one step at a time. Alright? So, hindi ka po pwedeng mag-graduate ng grade 6 kung hindi ka dadaan sa grade 1 hanggang grade 5. So, lahat yan, one step at a time ang kailangan mo. Wala pong shortcut niyan sa ating mga pag-aaral. Kahit na na-accelerate ka, at least may pinagdadaanan ka pa rin, ano? Mahalaga yung talagang genius ka, no? Kaya yung iba talagang madali. Pero at least, they are taking their steps dahil sa masigasig sila sa pag-aaral. So, that's their, reward. Kaya nga sila na-accelerate. So, kailangan yun. Kaya, kung lagi po tayo nagbabasa ng Bible, so, madali po tayong magmamature, no? So, every Christians, mga kapatid, has to go through the stages for our Christian growth. Ano po yung mga stages na yan? Nag-uumpisa yan sa infancy, pangalawa, childhood, nagiging adolescence, nagiging young, and then early childhood, and adulthood. So, stages yan, mga kapatid. So, makikita po natin, ikaw mismo sa sarili mo, mahahalata mo, makikita sa sarili mo na unti-unti lumalago ka. Ngayon, paano masasabihin, lumalago ka, kung magbubuklat ng Bible, hindi mo pa na-memorize, or at least hindi ka alam mo yung books of the Bible, Old Testament at saka New Testament. Kung matagal ka ng Kristiyano, dapat alam mo yon. Well, mahirap i-memorize yung sequences ng mga books, but at least, you know kung ano yung laman ng Old Testament at yung New Testament. Mahalaga po yun, mga kapatid, no? Yun kung paano natin makikita yung ating sarili, no? Kaya ka nga pupunta rito, mga kapatid, di ba? Yung katulad ng mga bago, no? Yung mga bagong invite. Di ba nung una, pupunta kayo rito, naka-t-shirt lang kayo. Round neck. Tapos yung suit nyo, nakamaong. Tapos nakasandal. Yung iba namang mga ladies, naka-pants, fit na fit pa nga eh. No? Tapos naka-sleeveless pa. Ganon yung mga iba. So makikita mo talaga, no? Tumadaan yan sa ano. But later on, mga kapatid, nakita mo yung mga kapwa mo, mga nasa loob ng simbahan. Uy, ang ganda pala nung, katulad sa mga lalang, ang ganda pala nung
kurbata, naka-long sleeves, parang descending tignan. Pagbalik mo, medyo nag-ayos ka na rin kasi gusto mo maging ka-level mo rin sila. Or kung hindi man, maipakita mo. Yun yung, ibig sabihin, unti-unti mayroon kang paglago. Hanggang sa pagka-continuous kang nag-church, no, nababago mo na rin yung iyong kasuutan. Yun po yung level, yung process ng pag-mature. Alright? Hanggang sa ikaw ay naligtas, mahalaga po yun, ano? Kaya, yan po ang stages ng mga paglago natin, ano? Kaya, importante po na may pagtuturo para po tayo ay matuto ng wasto bilang mga Kristiyano. Amen? So, number 1, letter A, Christian life is one step at a time. Letter B, Christians need perseverance and determination to pass these different stages in life. So, mayroon pong mga stages yan, mga kapatid. Ano-ano po, what are those stages sa ating buhay, Kristiyano? Number 1, where the infant is. Ang sundan po ninyo ako, no? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2, verse 2, 1 Peter chapter 2, verse 2, ako na lang po magbabasa, no? Ang sabi po dito, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Oho, katulad ng isang baby pa, no? Ang kailangan, agatas pa, no? So, ang tinutukoy po rito, mga kapatid, ay yung mga, para sa atin, ano? Ang tinutukoy na babes dito ay yung mga bagong ligtas. Yung mga bagong ligtas pa, no? At dito po sa ating church, mga kapatid, we need to be taught, dapat po, kailangan po nating matuto. We need to be taught and spoon-fed. Ika nga, parang, kasi pagka-umpisa talaga, spoon-feeding pa, no? Kailangan ng matinding pagtuturo talaga. No? Kaya importante tayo, lahat po tayong mga miyembro dito ay meron po tayong karapatan na turuan yung ating mga kapatid na mga bago pa lang mananampalataya. No? It is our responsibility, mga kapatid. That is for the Lord. Alright? Inaalagaan natin sila, pinapollow up natin sila, no? Bina-Bible study, no? Para sila ay magkaroon ng ma-inspire, ma-encourage na magpatuloy, mga kapatid, no? Kasi dapat maging ma-instill sa kanilang mga puso na gusto rin nilang lumago, dumami yung kanilang pagkakaalam sa salita ng Diyos. Napaka-importante po yung mga kapatid. Yung pagpapakain ng salita ng Diyos sa mga bagong ligtas. Yun po ang kailangan natin. It is our responsibility ng mga member po ng simbahan na ito. No? Dapat po, nag-uumpisa yan sa kailangan natin i-memorize din yung mga Bible verses. Ano? Kaya maganda nga yung ating, before I start, nagkakaroon po tayo ng Bible verses na memory, memorize. So, pagpatuloy lang po natin yung, kasi yun ang isang bagay na nakakapagpalago sa atin, no? Yung mga, dapat maintindihan po din natin kung ano yung mga memory verses na yun natin, na may apply po natin sa ating buhay, Kristiyano, So, sa the features or character of the child. Ito naman yung stage, mga kapatid, na tumutukoy sa mga Kristiyanong nagsisikap na gawin yung mga bagay na kanilang natututunan. Alam niyo po, yung mga natututunan ninyo, pwede ninyong i-apply, no? Sa inyong buhay. Kailangan yon. But, alam niyo po, kayo, aminin natin sa hindi, no?
have still some wrong practices. Hindi po natin maalis yan. Mayroon pa tayong mga wrong doctrine at buhay. No? Kaya nga, yung iba, they are acting what they have learned or ano yung ginagawa. Kasi masabi yung mga talaga, wala na mga bagay, take yun. So, but I can something ako dapat po sa mga bago, maging maingat po tayo sa pagtitake ng mga salita na ipinapangaral sa simbahan, no? Mag-ingat po tayo sa pakikinig. Especially, lahat po tayo ay mayroong mga social media, lahat tayo may mga cellphone, nakapagbukas po tayo. At marami po doon yung mga nagpo-post, may nagpapakilala, mga baptist, tapos iba naman yung kanilang mga doktrina. So yun po nagbibigay ng complex, ika nga yung masyado ng basta nagiging nakakagulo sa ating isipan. Ano? Kaya nga po, ang advice natin is mag-ingat po tayo sa pakikinig ng iba't ibang mga nagtuturo. Alright? So, sabi ko nga, kasi yung iba masyadong complicated na yon, no? Nalilihis po sa mga Bible Baptist doctrine na. And number 3 states where the adolescence is. Ito naman po ay tumutukoy sa mga idealistic Christian. Ito ay tumutukoy sa mga idealistic. Ang stage na ito, mga kapatid, ay naglalarawan sa buhay ng isang Kristiyano na ang plano o layunin ay talagang gustong mapalago para makatulong sa mga kapwa, mga kasamahan. No? Na maging, kumbaga maging matayog din sila sa pangangaral na para lang ma-please yung ibang mga kasamahan. So, ganun po. But, ito po yung dapat po nating bantayan, mga kapatid, sa ating mga sarili. Ano? No? Unti-unti po, natututo po tayo sa salita ng Diyos. Amen? At pagkatapos, iniisip natin na talagang natuto na tayo. Right? Alam ko na yan. Marami na nagsasabi yan. Kaya naman minsan, ayaw nang magpaturo. Alam niyo yun? Pagka maraming nalalaman, ay, alam ko na yan. Ganon eh. Tumataas na yung pride eh. Kaya pagka tinatamaan, no? Pagka tinatamaan, yun, appendicitis na. Alright? Ganon po yun ang result nun. So, nau-open na siya sa pastor, sa mga nagtuturo, sa mga preachers. Hindi po dapat nangyayari yung mga kapatid. No? Dapat po palaging bukas yung ating puso, no, sa salita ng Diyos. No? Alam niyo po, ang sabi, the biggest room in the world is always the room for improvement. Dapat po, bigyan natin ng puwang yung ating sarili, anuman ang nalalaman natin na naitanim sa atin, dapat po, always, mayroon tayong room for improvement. Sapagkat sabi ko no one is perfect. No? Ito po yung process ng paglago po natin na kailangan po natin. Dapat po magkaroon po tayo ng humility. As a Christian, hindi po dapat nawawala yung humility sa atin. No? Dapat po maging receptive po tayo, anuman yung mga bagay na itinuturo, at kung napupuna mo na nalilihis na, pwede kang magtanong naman eh. Brad, parang hindi ko yata maintindihan. No? At nandiyan naman si Pastor. Kami, mga men, no? So, napaka-importante po yun. Hindi yung basta-basta ka lang nagagaan, ay, hindi tama yun. Magaling ka. Hindi po ganoon dapat ang isang mga Kristiyano, mga kapatid. Kaya po, marami pa rin dapat matutunan dito sa ating simbahan.
is the beginning. I bring unto you young men, because ye are strong, and the word of God abide in you, and ye have overcome the wicked one. So, dito naman po, there are Christians, mga who are strong. Ang lagi na silang mga alam sa Bible, kaya nga strong na sila, no? Na yung puso o kaya mo nang controlling yung sarili mo. Kailangan mo nang pagpipigil. Kung kinikipig sa tuturuan mo yun. At katapos, sabi sa pastor, o kung sa mga ibang kapatiran, para maliwanagan ka. Amen? Hindi yung basasahan na lang na open. Alright? Number 5 states where the adult woman is. John 15:16. As you have chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Ito po naman ay tumutukoy po sa seeds of reproduction. Ito po ay tumutukoy sa seeds of reproduction. Yun po yung fruit bearing. Ito po yung fruit bearing stage. No? Ang ibig kong sabihin, sa mga Kristiyano, marunong ng mag-soul winning. Alright? Lahat ba tayo rito marunong mag-soul winning? Amen. Maganda po yan, pagpatuloy po natin. Alright? So, dahil nagsusol winning ka na, nag-iimbita ka pa. Amen? Kasama yun eh. Pagka nag-soul winning ka, dapat nag-invite ka. That is one way of showing bearing fruit. Alright? Na nagkaroon ka na ng bunga ng pananampalataya. Alright? Iyon ay katunayan ng paglago. Alright? Number 6 states, the adult man. Ang stage na ito, mga kapatid, refers to those who can build people. Alright? Sila po yung mga taong nakakapag-build ng people. Hindi yung build na parang nag-build ng building. Ha? Sila po ang talagang ginagamit ng Panginoon para mas mapabuti pa ang kanilang buhay Kristiyano. There are men of understanding. Sila yung mga Kristiyano hindi nag-quit. Alright? Yan po. Dapat po hindi po nag-quit. Sabi ko nga, pwede kang magbakasyon, but don't quit, kapatid. Magpaliban ka, but never quit, mga kapatid. So sila yung mga Kristiyanong masigasig, nagsasakripisyo. Yan po yung mga adult man na, no? At para sa gawain ng Panginoon. At kung titignan natin, mga kapatid, sa mga stages na nabanggit natin, nung una nakikinig ka lang, pero nag-iipon ka na ng salita ng Diyos. Alright? Kailangan po natin yon. Iniipon natin dito sa puso't isipan po natin yon. At pagkatapos mo na pakinggan, naiipon mo sa puso mo, unti-unti na rin sa iyong buhay. Alright? Amen? At pagkatapos na may apply mo sa buhay mo, ay unti-unti na rin na i-share mo. Alright? At ngayon, dahil sa papatuloy, darating yung panahon na ikaw naman ngayon ay tumatayo na dito sa pulpito. Ikaw na rin ang nagtuturo. Dapat po yun ang layunin natin yun, di ba? Amen? Young people? Alright? Amen? Amen. Alright. Dapat yun pa ang maging layunin natin. Amen? Pang-pito. Alright? Eto na. Dumating na kami sa punto. The senior citizen. Alright? Kasama na kami yan. Di ba, Brother Rodrigo? So, Proverbs 20:29. Pakibuksan nyo inyong Bible at babasahin ko po. Proverbs 20:29. The glory of young men
is their strength. And the beauty of old men is the gray head. Alright. Kuha nyo yun? Alam niyo po, sila po yung mga taong, pagka sinabing senior citizen, sila or kami po yung mga taong dumadami na yung puting buhok, gray hair, no? And according to 2 Timothy chapter 4, verse 6, pabasahin ko po. 2 Timothy chapter 4, verse 6, ang sabi po dyan, "For I am now ready to be offered. And the time of my departure is at hand." So, yung mga senior citizen daw, kami mga senior, sila daw ay ready na. Kami daw ay ready na to depart. So, sa madaling sabi, na kumpleto na namin, we have completed our mission on earth. But bago natin sabihin yan, kung nakumpleto na natin yung ating mission dito sa mundo, ay dapat po, i-check nyo yung inyong sarili. Totoo ba na kumpleto mo na? Ikaw ba nakakapagpatuloy sa gawain ng Panginoon? So, importante yung mga kapatid, no? Bago nating sabihin, we are ready to depart. Amen? So, and, alam niyo po, every individual Christians, mga kapatid, has to pass these stages, no? Itong mga stages na na-mention natin, wala pong shortcut yan, no? Alam niyo yung shortcut, they are detrimental sa ating pong katagumpayan sa ating buhay Kristiyano. So, ibig sabihin, kailangan po, dumaan po tayo sa proseso, sa stages. Wala pong shortcut yan. Kasi yung detrimental na sinasabi, yun po ay nakakapinsala sa ating katagumpayan, sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid. Right? So, tandaan po natin, wala pong shortcut. Alright? Kailangan po pagdaanan natin. Kaya magsumikap po tayo. Kailangan pong maging masigasig tayo. Kung totoong Kristiyano ka, nagpapatuloy ka, laging umaattend sa simbahan, lahat, nagbibigay ka, everything na sa kalooban ng Panginoon. Always, the will of God ang laging nangingibabaw sa puso natin. Amen? So number 1, Christian's journey is from cradle to the grave. And number 2, pangalawang puntos po natin, I'm having more time now. Christian life continues from simple to complex. Christian life continues from simple to complex. Sabi nga sa ulit sa Hebrews 5:8, though he were a son, yet learn he obedience by the things which he offered. Pagka sinabi pong perfection, perfection will only be possible for proper nutrition. Dapat po proper nutrition yan para maging perfect. Kung walang wastong nutrition, mga kapatid, hindi po magiging posible yung paglago, yung pag-grow. Alright? Alam niyo po yung pribilehyo natin, mga kapatid, na tayo po ay laging nasa simbahan. Alam niyo ba, napaka-privilege po natin at mayroon po tayong simbahan na pinupuntahan para patuloy po tayong natatamnan, napapakain ng salita ng Diyos. No? Ano po yung mga yon? Meron tayong dito sa ating simbahan, we have the sound doctrine, mga kapatid. Yun ang mahalaga. Kaya nga po, ini-encourage ang bawat isa, no? Na sabi ko nga kanina, na every time you come to the church, you should have your own Bible, no? Para hindi mo lang napapakinggan, nababasa mo pa. Alright? Para sigurado, no? Na napapakinggan mo, tinitignan mo sa Bible, sigurado yan napapakinggan mo. Amen? Kasi po, yun po yung katibayan, yung ng isang simbahan na mayroong tamang doktrina. Alright? So, simple lamang yun, ano? Basahin mo yung iyong Biblia. Kasi lahat ng mga doktrina nanggagaling po dito sa ating Bible. Kaya para huwag tayong madaya, ibase po natin lahat yung ating napapakinggan. At kung namamali,
pwede nyo kaming tawagin, kausapin. Alright? Para may correct po natin. Kasi kami, hindi naman kami perfect, sabi ko nga. Kaya lahat po tayo ay may karapatan na magtanong. Amen? So, kaya pagka namamali na yung iyong nababasa, kadalasan, or kalaunan, ang pupuntahan mo, impyerno na. Kasi mali na yung katuruan na kukuha mo eh. Mali na yung katuruan. No? Kung sinusunod mo yung napapakinggan mo sa iba, kasi ganun yung mga ibang bagong Kristiyano pa. Sabi ko kanina, lahat tinitake nila. Hindi nila masyadong inaas. Pero kung mayroon kang Biblia, dito po lahat nanggagaling yung tamang doktrina, mga kapatid. No? Kaya para maiwasan mo, na sure na pupunta ka sa langit, Bible. You have to refer to the Bible. No? Kasi, kaya ginagawa yan, dinadaya po ng Panginoon. Dinadaya po tayo ng dinadaya po tayo ng diablo, I should say. Hindi ng Panginoon. Yan ang way ng diablo para walang makapunta sa yan po ang importante na ilagay po natin sa ating puso. No? Kasi ang sinabi ng the gospel is the power of salvation. Yan po ang sinasabi sa Romans, no? 16:1-16. So pagka nasira po yung ng Satanas, pagka nasira ni Diablo, yung gospel na yan, no? Hindi ka na makakatiyak na magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Kaya yun po ang gawain ng Diablo, sirain yung ebanghelyo. Oh? Kasi the gospel is the power of salvation. Yan ang gustong sirain, gibain ng Satanas. So in Christianity, mga kapatid, it is our knowledge of the Word of God that will nurture, mga kapatid, our faith and reliance to God and in Christ. Amen. Kasi hindi po madedevelop yung pagtitiwala mo sa Panginoon, kapatid, kung kulang ka sa salita ng Diyos. Amen? Alright. So sabi nga, kaya nga sinasabi ng John chapter 5, verse 39, anong sabi diyan? Search the scripture, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Amen? Kaya imposible po na makilala mo ang Panginoon apart from the Word of God. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos para lubusan pa natin makilala ang ating Panginoon. Amen? So, without knowledge, no? Without knowledge, mga kapatid, sabi ng Hosea, chapter 4, verse 6, anong sabi ng Hosea, chapter 4, verse 6? My people are destroyed for lack of knowledge. My people are destroyed for lack of knowledge. Hindi ko na bubuin yung At sinasabi rin ng Isaiah 28, verse 10, for precepts must be upon precepts, precepts upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Kaya nga po, mga kapatid, kung nagbabasa po tayo ng Bible, importante po na magbasa tayo. No? Malaga po na inu-observe po natin yung ating binabasa. Yung sabi nga, word for word. Alam niyo po yung mga comma, yung mga punctuation, may mga lahat yan. Nagbibigay ng meaning yan. Yung mga, lahat ng mga, pati sa pagbabasa, di ba? Pagka-comma, medyo magpo-post ka hanggang sa may point. Kasi pag hindi mo ino-observe yung mga kapatid, ang nangyayari kung bakit nagkakaroon ng
sabihin na natin kulto, no? Namamali na yung doktrina. Siguro nakakapanood ko ng YouTube, si Senyor Aguila. Senyor Aguila ba yun? Kulto yun, di ba? Napakabata, pinapakasal sa 12 years old, 14 years old. So, wala na sa tamang doktrina. Amen? Kaya nga mag-iingat po tayo. Sapagkat basa sila ng basa sa Bible, but they did not observe the Word of God. Kung ano ba talaga yung talagang sinasabi ng Bible. So, kailangan intindihin natin mabuti. Sabi ko dito, I bet you with me, and not with me. Alright? So, ito po ay nagpapakita that the myth becomes the foundation of truth. Alright? Para sa mga myth mo yan, yung myth. At yung myth naman refers to the understanding the spiritual importance of a physical and material things. Alright? Halimbawa po, meron pong mga clean and unclean animals. At ito po, sila ang nagbibigay anino ng mundo. And in Hebrews chapter 5, verse 14, huwag na natin buklatin, here, mention po rito yung about the strong meat. Sabi nga dyan, but the strong meat belongeth to them that are of full age. So, this refers to our ability to distinguish between sound and unsound doctrine. Kaya nga madidetermine mo, madidetermine mo ano ba yung tama at hindi tamang or maling katuruan. So, perfection will only be possible for proper nutrition. Letter B, a mature Christian will then be described for mastery, not to quit. Ang isang matured na Kristiyano, mga kapatid, ito po ay naglalarawan ng karunungan o katagumpayan at hindi po dapat humihinto. Alright? So the process of learning should drive each one of us to strive harder, mga kapatid, in studying the Word. Dapat po nagpapatuloy po tayo, mga kapatid. Dapat po bawat isa sa atin ay nagsusumikap na mag-aral ng salita ng Diyos. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of the truth. Alright? Ano pa? The truth we can learn from God must be applied in our own homes. Totoo yan. Pero bago natin i-apply sa ating kanya-kanyang tahanan, mga kapatid, ay dapat po natin asahan na makita yan na mai-apply sa ating bawat member po dito sa atin. Amen? Dapat po makita muna sa atin yan, sa ating mga sarili. Amen? Kaya nga hindi pwedeng sabihin, mga anak, pag-pray kayo bago kayo matulog, bago kayo kumain. Pagkatapos, every Sunday, magsimba kayo. Kung yung tatay, nanay naman, hindi naman nagsisimba. Alright? So, dapat nauuna po tayo. Tayo una ang dapat nangunguna, no? May apply muna natin sa ating mga sarili. Right? So, dapat po nagmumula sa bawat isa po sa atin yan, lalo na sa aming mga magulang. Alright? So, Christian's journey is from the cradle to the grave. Christian life continues from simple to complex. And lastly, number 3 sa ating puntos, Christian life is about sacrifice from few seconds to wee hours. Ano ba yung wee hours? Hindi yung nawiwiwi. Alam niyo po, ang buhay Kristiyano, mga kapatid,
Ito po ay sinabi ko nga kanina, ito po ay pagsasakripisyo. Alright? From few seconds to wee hours. Ibig sabihin, mula sa ilang segundo hanggang sa madaling araw. Di ba? Kami pong mga nagtuturo. Minsan sa paggagawa ng aming pong mga may tuturo, minsan inaabot din po kami na magdamag. So yan po ibang mga ibig sabihin niyan. So bawat segundo, bawat minuto, bawat oras sa buhay natin mga kapatid ay napakahalaga para sa ating pong paglago. Alright? So Christian maturity is attained to time. Hindi yung kaagad-agad yan. At ang perfection, ito na yung complex na napupulfill yan through the time. Alright? Perfection is a complex fulfilled through time. Hindi po yun overnight lang. Hindi po yun overnight lang. Our attention, mga kapatid, for our maturity increases as we grow up to the ladder of perfection. Alright? Kaya nga po, hindi po madali yung magiging mature, mga kapatid. Sabi nga rito, one step at a time lang. Ang mahalaga, nagpapatuloy. Yun po ang napaka-importante. Kaya nga, pagkaroon po tayo ng mabuting desisyon. Hindi lang yung nagsisimba tayo, wala naman tayong ginagawa na hakbang. So, mahalaga po na lahat po ng gawain sa church, mayroon tayong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Hindi yung lulubog lilitaw. Di ba? Lulubog lilitaw. Amen? Maraming mga Kristiyano ganyan. Alright? Hindi sa kailan lang may isipan, gusto kong magsimba. Di ba? Ganon. Tapos, saka ka lang magsimba. No. Dapat po mga kapatid, nakafix yung ating puso. Every Sunday dapat po mayroon tayong desire na pupunta sa bahay-sambahan, Para para makapakinig ng salita ng Diyos, para din naman sa atin 'yon, sa ating paglago, Hindi po para sa Panginoon 'yon, alam niyo ba? Kaya po tayo nandito. Alright, para sa Panginoon, pero much na makaka-acquire po tayo ng ating maturity. Para din po sa ating kapakinabangan yon. Kung bakit tayo dapat pumunta sa simbahan every Sunday. At sa lahat ng mga fellowships ng programa ng simbahan, dapat po lagi po tayong nakikibahagi. Amen? Napakahalaga po yun. Sabi nga sa Isaiah chapter 54, verse 2, enlarge the place of the tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitation. Spare not, lengthen thy cord, at palakasin pa natin yung ating susuporta sa ating simbahan. Amen? Palakasin natin as the years go by, habang lumipas sa panahon, dapat po na i-strengthen yung ating akikibahagi sa church. Amen? Mahalaga po yun, mga kapatid. So, Christian growth, mga kapatid, is made perfect through personal walk with God. Ano sabi ng Colossians chapter 2, verse 6 and 7? As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and stabilize the faith. Amen? As ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Alright? So, paano po tayo lumakad sa Panginoon? Bible reading. Kailangan nating Bible reading. Ano pa? Prayer. Magkaroon tayo ng prayer life. Sabi nga, napakahalaga yung ating prayer life na kailangan continue tayo sa pananalangin sa Panginoon.
Alright? Kailangan po natin yon. Ano pa? Attending the church every Sunday. Oo, hindi naman mahirap yun. Mahirap lang pag, kahit wala kang pera, pwede ka naman maglakad eh. Pero ako malayo. Ay, amen. So, I think you know what I mean, ano? So, kailangan po mayroon tayong personal na paglakad kasama po ang Panginoon. Sa ating pang-araw-araw, mga kapatid, kinakailangan yung ating pagbabago. No? Pagbabago para ano? Para sa ating pong paglago. Amen? Amen. Towards our maturity, and that is for God's glory. Amen? So let us go on unto perfection. Number 1, Christians' journey is from cradle to the grave. Number 2, Christian life continues from simple to complex. And number 3, lastly, Christian life is about sacrifice Amen. from few seconds to 3 hours. Tayo po ay panandalian, manalangin, dakilang Diyos Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na amin pong napakinggan at nawa po ang mga salita mong ito, Panginoon, ay maging gabay po sa amin, Panginoon, sa mga proseso kung paano kami dapat lumago sa iyong sa amin pong pananampalataya, Panginoon. Tulungan mo nga po ang bawat isa, Panginoon, na naman po ang aming mga pagkukulang ay dapat po maiwasto po namin para ma-attain po namin yung sinasabi na maturity. Alam naman po namin, Panginoon, na hindi po kami karapat-dapat, hindi po kami magiging perfect, but with you, God, na lagi mo kaming ginagabayan sa buhay, humihingi po kami ng gabay amin, Panginoon, upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyong mga anak, Panginoon. Muli po, maraming salamat at ang lahat na ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po sa lahat.